Kasi sobrang bastos ho nito mga kahombre ko. Alam ko ho ang pakiramdam niyan. Hindi ho talaga maganda mga kahombre. This is super effed up. Please guys, help us call this guy out mga kahombre ko. Kasi sobrang tarantado ho ng ginawa nito. Grabe mga kahombre ko. So what's up sa mga kahombre ko dyan? Makagagawa sa na naman niya pala to. At syempre mga kahombre ko, alam nyo na, today is the day kung saan tatalakayin na naman ho natin mga kahombre ko. At magdadagdag tayo ng info tungkol sa namayapa ho na legendary o mga legends ng Ateneo Basketball mga kahombre ko. Si Idol Rene at saka si Divine mga kahombre ko. Hinahanap nyo ba ako sa Facebook? Eto na ang bagong Facebook ko mga kahombre ko. Follow nyo ako. Sa nakaraang video, nakiramay tayo mga kahombre ko. Kasama na ako, kasama ko kayo mga kahombre ko. Sa pamilya ng dalawang yumaong Atenista na biktima ng isang trahedya mga kahombre ko. Nakita nyo naman, hanggang ngayon mga kahombre ko, sobrang dami hong questionnaires nating lahat. Ngunit sana makahanap ho ng maayos at talagang makinang na hustisya ang pamilya ni Idol Rene mga kahombre ko. Noong June 13 mga kahombre ko, lumutang sa isang video ang ex-wife ni Coach Baldwin since 2011 daw mga kahombre ko. At ito ho ang kanyang mga sinabi. Nagulat kaming lahat dito mga kahombre ko. Hello, my name is Effie and I have been married to Tom Baldwin since 2011. I'm officially still married to him. However, in early 2020, I had to flee away from Tab for the sake of myself and my kids to keep us safe. This video is because of his latest interview, and when he talks about his family, I want to make sure that he doesn't represent me or my kids. At the time, I repeatedly told the Ateneo University that children are not safe around him and it was their duty to remove him. I urged them to move him away from the campus, the university campus, and they proceeded to launch a campaign of intimidation and silencing. Rovelin and Elias, the deaths of your kids were not only predictable but preventable. The bodies of your kids are still warm and he's talking about moving on. That's terrible. Please believe him. I urge the Filipinos and the police there to keep asking why he was still allowed around children in spite of these warnings. Grabe to mga kahombre ko ha. Like, napakatindi ho nito na ex-wife niya to. And yet, kung ano-ano hong naging paratang nito dito sa Tab Baldwin mga kahombre ko na coach nga. Ito ho yung coach nila ng Ateneo Basketball nung panahon na yon. Pero ngayon, nag-resign na siya mga kahombre ko, for your information ha. Grabe to. Ngayon, may katotohanan ba dito o wala mga kahombre ko? Hindi ko masasabi sa inyo. Kumbaga, tinalakay ko lang sa inyo. Pero syempre, mas mataas ho ang porsyento na medyo paniniwalaan mo ito, knowing na asawa niya to, mga kahombre ko, di ba? Naging asawa niya to sa napakahabang panahon, mga kahombre ko. So, kung meron mang tao na tunay na nakakakilala dito sa Coach Baldwin, malamang, mga kahombre ko, eto ho yun. And nakakalungkot lang mga kahombre ko na umabot pa sa ganito kahit as she said mga kahombre ko, sinabihan niya na ng paulit-ulit daw no, yung Ateneo University that children are not safe around Tab Baldwin mga kahombre ko. So sobrang nakakalungkot ho nito mga kahombre ko na alam na pala na ganon and preventable naman daw ang death, ang kamatayan, kaso chinus pa rin po ng Ateneo itong ex-husband niya na si Tab Baldwin mga kahombre ko. Now,
Yun lang. Nagkaroon din ho ng mga haka-haka, mga netizen ukol sa investigasyon ng pulisya. Sabi, wala daw yung coach sa training doon sa Aurora. Andyan no, tapos may bit-bit pa siya na ankle weights. Yan mga kahombre ko. Grabe. Oh my God. So napakatindi ho talagang iskandalo nito pag nagkataon kasi up till now mga kahombre ko, wala pa ring tunay na pahayag ang Ateneo sa nangyari na ito. This is crazy mga kahombre ko ha. Kung totoo man ito, tingnan nyo mga kahombre ko, nandyan yung Coach Baldwin at nandyan din yung mga hawak niyang ankle weights. Pero hindi tayo sure kung ankle weights nga to mga kahombre ko ha. Maaring tumbler? I don't know. Pero sa nakita natin, meron din kasi akong ankle weights. Medyo ganito nga yung ankle weights. Medyo ganito ho yung itsura niya mga kahombre ko ha. So, yun. Nag-anunsyo rin ang PNP CIDG na ang kaso ay itinuturing na ngayong isang homicide or hazing investigation. So, I will not be any more touching first doon sa recovery effort sa kanya. But what I can say right now is this investigation is now turned into a possible homicide investigation or hazing investigation, which possibly the violation of Article 249 of the Revised Penal Code or the Anti-Hazing Act of 2018. It depends po doon sa ongoing interview namin na kinakandak sa players. So, as you can see, the Anti-Hazing Act of 2018 applies not only sa mga fraternities, sa academies, sa mga organizations such as police trainings. It also applies to to any organization or a requirement for continuing membership. Among the possible nito is the forced calisthenics, exposure to the weather, or any other brutal treatment or forced physical activity. Wow! So, medyo may mga nauungkat na rin mga kahombre ko to the point na naiisip na rin ang mga kinauukulan na ito daw ay maaaring homicide or hazing mga kahombre ko. If I'm not mistaken mga kahombre ko, napakarami hong nagsabing napakarami hong pasa ng ating idolo na si Butterbon mga kahombre ko. Sobrang dami ho niyang pasa. So, hindi ho maipaliwanag kung saan galing yung pasa. Now, sino ang mga nagsabi nito? Yung mga taong nandun mismo, mga kahombre ko, sa beach nung nangyari yon. So, crazy ho, mga kahombre ko. Dahil sa umiinit na tensyon at patuloy na investigasyon, nagkaroon na ng briefing ang pamunuan ng Ateneo de Manila University kung saan inanunsyo nila ang pagbibitiw ni head coach Tab Baldwin at ng manager na si Epo Kimpo. I also must inform everyone that the university has accepted the resignation of head coach Thomas Anthony Tab Baldwin, effective immediately. We thank him for the years of service to the Blue Eagles. But as we enter a period of deep institutional review, a change in leadership is necessary to ensure the full integrity of our sports programs and safety protocols governing them. In addition to Coach Tab Baldwin, team manager Epo Kimpo was also on a leave of absence. Just confirming, has the team manager also submitted his desire to resign from his post, and will he also no longer be with the team? Thank you very much. Thank you. Yes, team manager Epo Kimpo has also submitted his resignation and we have also accepted it. Ang nag-anunsyo ho niyan ay mismong yung presidente ng Ateneo na si Father Roberto Bobby C. Yap. So magtataka kayo mga kahombre ko, bakit ho biglang nag-resign mga kahombre ko? Itong Coach Baldwin, di ba? Parang may nafe-feel siguro siya na something, no? Na pwedeng mangyari
sa kanya. Dahil syempre may mga investigasyon na. The more na malapit siya sa Ateneo, the more na mas lalo siyang napapahamak, mga kahombre ko. Wow! Kinakabahan yan. Kinakabahan yan. Pero mukhang, I don't know kung Amerikano to o kung ano man tong Baldwin, mga kahombre ko. Pero napakadali na ho dito sa tao na ito na umalis na sa bansang Pilipinas. Then, bahala kayo mag-imbestiga dyan. Pag dumating sa point na he will be called out, bahala na kayo. Basta wala na siya. Mga kahombre ko, sanay na tayo dyan, di ba? Mga Pilipino nga, ginagawa yan. Ang dami pa nga up till now na mga tao na hanggang ngayon hindi mahanap ng ating gobyerno. Ngunit itong mga ito ay mga wanted. Pero hindi sila mahanap. Anyway, wala. Lumang tugtugin na yan. Sana, before it happens, mga kahombre ko, ay mabigyan agad ng katarungan sa lalong madaling panahon ang batang ito, mga kahombre ko. Kasi 18 anyos lang ho ito at napakabata pa po, mga kahombre ko, ni Butterbonya. Ngunit marami na siyang napatunayan sa larangan ng basketball. Nakakaawa naman, mga kahombre ko. Ngunit, alam mo na, meron hong katarantaduhan na nagaganap sa internet ngayon. Ito naman, mga kahombre ko, sa tingin ko lang, no? Naniniwala pa ba kayo sa mga pinagsasasabi ni Norman Mangusin? Ako po, ipinanganak akong super yaman. Makikipagsunugan talaga ako ng pera sa kanila. Gusto nila, sunugin nila ako ng pera nila. Pero sisiguraduhin ko, hindi pa ho ako napapaso. Ubos na yung pera nila. O yan, o Basya, naghahanap ka ng relo. Ayaw, Wimbledon. Ito yung aking president. Yan yung bracelet na hinahanap nyo. Sinabi nyo yung sinanla. Tarantado kayo, minuminuto. Bakit todo-todo po ang pasasalamat niya sa mga OFW? Ay, Hazel 21. Nagpalipad na naman si Hazel 21 ng USA. Thank you, Hazel. Thank you. Nakita mo na ba si Lea Weda? Nagpadala na ng 80,000 yen. Bukod pa ron, nagpapalipad pa rito. Tangina mo! Para ho sa mga OFW na awang-awa kay Norman Mangusin, huwag na kayong magpapadala kung saan-saan kasi may transfer fee. Baka maghalit niya si Norman kasi may bawas pa yung ipapadala niyo sa kanya. Ina mo? Ganito na lang. Para may libreng $20 pag pinadala mo yung pera mong pinaghirapan para kay Norman o sa pamilya mo, gumamit ka ng TapTap Send. Oo! Ang TapTap Send ay isang remittance money transfer application. At kilala ito dahil una, fast transfers ang pera mo darating agad. Mapa-Gcash man yan, BPI, BDO at kung ano-anong bangko na may online. Napakasimple, di ba? Ngunit, huwag niyong kakalimutan na sa una niyong padala, basta ginamit niyo ang promo code ko na makagago, meron kayong libreng $20. Di okay. Ano pang hinihintay nyo? Palipad na kayo using TapTap Send. Habang nagdadalabhati ang buong Pilipinas, mga kahombre ko, sa mga pangyayaring ito, may isa hong negosyante ang gumawa ng sarili niyang katarantadesne oportunidad, mga kahombre ko, sa gitna ng mga pangyayaring ito. Kung saan Narinig niya yung salita ko. Parang umiiyak sa dami ng luha lumalabas sa mata niya. Saglit lang ako binasag nila. Tagal na namin ito pinagandaan talaga. Last year pa lang pinagandaan na namin ito. My name is Rene Glert and Butterbonya. I'm from Davao City. And ang sport ko ay basketball secondary.
ng jersey kung saan ginamit niya ho ang larawan ni Rene Baterbonia bilang tribute daw mga kahombre ko sa pumanaw na player. Pero ayon din ho sa kanya, sa comment section, 250 pesos lang daw ho ito mga kahombre ko. So makikita ho natin dito na meron pang nauna kesa sa pamilya mismo ni Mr. Baterbonia na gamitin ang imahe niya mga kahombre ko para sa pera at nakakalungkot ho yan. Maybe it's funny pero nakakalungkot ho yan. Makakarma rin yan. Maniwala ka sa akin. Makakarma at makakarma din yan. Oo. Mga kahombre ko o sa'yo Mr. Negosyante, Diyos ko, hindi ka ba kinikilabutan sa ginagawa or naisip mo na to? Grabe naman to. Kasi ako, kinikilabutan ako sa ginawa mong to. Ginawa mo agad siyang negosyo, hindi pa man siya nalilibing. At hindi pa man nakaka-move on ang pamilya niya, pagkakakitaan mo na siya? Oh my goodness, man. Ay, napakatindi ho nito, mga kahombre ko. Grabe ho ito, ha? Gigil na gigil ako kung nasa ano lang, tingnan ko. And sa tingin ko wala hong alam ang pamilya ni Mr. Baterbonia dito. And kung may alaman ang pamilya nito, hindi ho ito pahihintulutan. Kasi up till now, talagang nagmomorn ho sila. Lahat sila syempre. Grabe, so ibig sabihin, itong 250 pesos only niya ay para ho sa kapakanan niya, mga kahombre ko. This is crazy. Wow. Grabe to mga kahombre ko. Grabe, ganito na hong klase ang utak ng mga tao sa internet sa panahon ngayon. How could this be possible? Sobrang laking katarantaduhan nun nito mga kahombre ko. Grabe, ayan na nakasulat. Tribute to Rene Baterbonia, Fly High Idol. Wow! Fly high? Tanga ka ba? My goodness! Ikaw nagsabi Fly High Idol tapos nilagyan mo ng hashtag ng negosyo mo. Galingan mo pa! Galingan mo pa, putang ina mo! So literal na ang plano mo ay pagkakitaan mo si Mr. Baterbonia na hindi mo naman dapat gawin kasi wala kang proper licensing. Sobrang sama ng ugali mo, boy. Grabe, negosyante ka pa naman. Dapat hinayaan mo na lang sa pamilya niya yan. Knowing na nangangailangan talaga ang pamilya niya. Or at least, nagsabi ka man lang sa pamilya niya. At least, merong aprobasyon ng pamilya niya sa ginawa mong yan. Grabe mga kahombre ko, 250 pesos ho per jersey para dito sa nakakaawang player na to. At ginamit lang siya mga kahombre ko ng iba pa hong tao, hindi ng pamilya niya. Yun yung pinaka nakakalungkot na part. Grabe, man. Damn. Butang ina mo, di ka makakauwi rito. Tingnan mo. Ayan ho! Ang mga sizes daw, mga kahombre ko, may small, medium, large, XL, talagang nilahat na ho, mga kahombre ko, ha? PM lang! Pwede na to i-warmer. Yung t-shirt, aba, ang galing, ha? Ang galing mo! Grabe, mga kahombre, naisip niya pa yon. Isipin niyo, mga kahombre ko, ha? Sinabi niya ho dito, Fly High Idol Baterbonia. Tapos, 250 pesos lang po. Tapos, available ho, small, medium, large, XL. Tapos ho, pwede na ho itong i-warmer yung t-shirt. Wow! So dito, mga kahombre ko, hindi ho siya nakontento sa pagbebenta ng t-shirt or ng jersey. Fly High Idol Mr. MVP! Sabay bang? Yap. Link ho ng sugal. Yeah. Link ho ng sugal, mga kahombre ko. Yap. Yap. Link ho ng sugal. Grabe to mga kahombre ko. This is way too much, man. This is effed up, mga kahombre ko. To tell you the truth, this is super effed up. Grabe to, mga kahombre ko. Ako, gumawa din ako ng mga malalaking katarantaduhan back in the day. Pero syempre ngayon, different na yung pag-iisip ko. Repentance is real, mga kahombre ko. Pero eto, mga kahombre ko, iba hong level to, ha. Like, grabe na to.
Wow, man. Wow. This is shocking. Nashocked ako, mga kahombre ko. Sobra. Pinaliligiran ka ng mga demonyo, anak. Tribute. Tandaan nyo, tribute daw. Anyway, comments. Sabi ng isang netizen, tribute, pinagkakitaan, grabe, taking advantage. Mas okay kung mama or fam nila ang magganito, dun kayo umorder. Are you going to give a share profit to the family of late Bobet? No. Ako nasasagot sa'yo, definitely no. Kasi in the first place, kung yan ang pakay niya, sana kumuha siya ng proper licensing sa pamilya ni Mr. Bobet. Now, no, it's too late. Nagawa niya na, nagbenta na siya. At nakapagbenta yan for sure. No. No. Ako nasasagot no. Butter Bonya's family is still grieving for the loss of Rene. I hope we don't take advantage of their situation and coordinate with the family selling items to commemorate Rene. Legit. Will part of the proceedings will go to the family or you are just joining the hype para magka-income? If the first, God bless you. If the second, God help you. Yeah. Yun. Second yun. God help you. Wala kayong Diyos. Makikita natin dito mga kahombre ko na napakarami talagang tarantado sa social media ngayon. Please guys, help us call this guy out mga kahombre ko. Kasi sobrang tarantado ng ginawa nito. Grabe mga kahombre ko. Lalo na kung walang proper licensing, this is super off. Mga kahombre ko, grabe naman. Huwag naman nating hayaan na mabastos ng ganito yung taong namayapa na. Alam nyo, uulitin ko, nagawa ko din kasi yan dati. Alam nyo na yun, huwag na natin ibalik. Kaya alam ko ho ang pakiramdam niyan. Hindi ho talaga maganda, mga kamra. This is super effed up. Hindi ho yan okay. Sana, mga kahombre ko, matulungan natin ang pamilya ni Butter Bonya na hindi siya magamit sa ganitong paraan. Kasi sobrang bastos ho nito, mga kahombre ko. Sa post niya na yon, na tribute daw niya ko noon, nag-promote pa siya ng sugal. Dahil sa engagement, mga kahombre. One love, good fucking vibes.